Ang nakaraan, si Mach Oda ay ipinatawag sa isang fantasy universe kung saan maaari siyang online shop mula sa modernong mundo. Gamit ang kakayahang ito, ginagamit niya ito upang magluto ng kanyang paraan upang mapaamo ang isang maalamat na halimaw na tinatawag na Fenrir. Nagpapatuloy ang mga bagay pagkatapos mabuo ang pamilyar na kontrata sa nilalang. Dumaan sila sa ilang mga pangalan at tumira sa pangalang Fel, na ikinatutuwa ng maalamat na halimaw. Kinabukasan, ipinagpatuloy ng grupo ang kanilang paglalakbay kasama ang kanilang bagong kasama. Dahil papalapit na sila sa sibilisasyon, nagsimula silang makatagpo ng iba pang mga manlalakbay sa daan, at lahat sila ay mabilis na umalis sa landas sa takot habang papalapit sila. Napansin ni Werner ang kanilang reaksyon at laki, na nakakuha ng atensyon ni Mach Oda. Ipinaliwanag ng pinuno ng partido na dahil malapit na sila sa mga hangganan, nagsisimula siyang mag-alala tungkol sa mga hamon na kanilang haharapin. Ang iba pang adventurers ay tiyak na sila ay pipigilan dahil may mga tala ng Fenrir na sumisira sa isang buong bansa. Ipinagpatuloy ni Werner na kahit na may milagro silang makapasok sa bansa, sigurado siyang hindi papapasukin ng kanilang patutunguhan na kaharian si Mach Oda dahil may kontrata na siya sa nilalang, at hindi rin siya nito pababayaan. Nahihiya ang sweldo mula nang umalis siya sa nakaraang kaharian dahil gusto niyang iwasang mapabilang sa radar ng mga nakatataas. Tiniyak ni Fel na hindi siya dapat mag-alala dahil kung guluhin siya ng mga ito, tiyak na masisira niya ang lugar. Ngunit ang maalamat na hayop ay mabilis na gumagalaw mula sa walang kwentang bagay na iyon at inaalerto si Mach Oda na oras na para kumain. Huminto sila sa isang angkop na lokasyon kung saan siya naghahanda upang gawin ang pagkain, ngunit napagtanto ni Mach Oda na mayroon lamang sapat na karne para kay Werner at sa iba pa. Inalerto siya ni Fel na gusto rin niya ng karne, ngunit nagreklamo ang sweldo na kinain ni Fel ang lahat ng karne noong nakaraang gabi, kaya kung gusto niya ng maraming karne, dapat siyang pumunta at hulihin ito. Kinikilala ng makatuwirang halimaw ang kanyang punto at nangakong babalik sa lalong madaling panahon bago sumugod sa kagubatan. Nag-aalala si Werner nang makita niyang ginagamit ni Mach Oda ang natirang karne, ngunit inalerto niya ang mga ito na hahanapin ni Fel ang kanyang pagkain para ihanda niya. Ito ay musika sa pandinig ng party na inakala nila na sa pagpapakita ng halimaw, sila ay matatanggal sa pagkain ng mga scrap. Hanga rin sila na mayroon ng ganoong utos si Mach Oda sa kanyang pamilyar, ngunit pilit lang itong binabawasan ng lalaki. Naputol ang party ng fan club nang bumalik si Fel at ibinagsak ang kanyang huli sa sahig. Ang party ay mukhang namangha. Kinilala ito ni Werner bilang isang rock bird at ipinaliwanag na isa itong B-rank monster. Naaalala niya na nakatagpo sila ng isa sa nakaraan at kailangang gamitin ang bawat onsa ng kanilang lakas upang talunin ito. Idinagdag ng salamangkero na ang mga kuko at tuka nito ay nakakakuha ng mataas na presyo. Inalerto ni Mach Oda si Fel na hindi niya kayang balatan ang lahat ng ito ng mag-isa, kaya iminungkahi niya na ang iba ay tumulong at kunin ang mga kuko at tuka bilang gantimpala para sa kanilang mga gawa. Masaya ang Fenrir sa arrangement na yun basta makuha lang niya ang kanyang karne. Pagkaraan ng ilang sandali, natapos na ng mga adventurer ang kanilang gawaing butcher. Dahil ito ay isang ibon, nagpasya siyang lutuin ito ng kaunting sarsa at ihain muna ang mga tao. Hinahabol siya ni Fel para sa kanyang bahagi, ngunit ipinaliwanag ni Mach Oda na dahil marami siyang kinakain, mas makatuwirang unahin ang iba upang sila ay kumakain habang siya ay gumagawa ng kanya. Naiintindihan niya at metigang naghihintay na matapos silang kumain. Di nagtagal, ang kanyang pribadong chef ang gumawa ng kanyang bahagi at gusto niya ito. Habang kinakain niya ang halos lahat ng karne ng ibon, gumagalaw sila at sa wakas ay nakarating sa hangganan pagkatapos ng mahabang paglalakbay. Nakatingin si Mach Oda sa malaking pader. Sinuri nila ang sitwasyon malapit sa pader at napansin nila na maraming mga sundalo ang lumalabas habang kumukuha sila ng formation. Napagpasyahan ni Werner na ang dahilan kung bakit sila ay nasa mataas na alerto ay nakatanggap sila ng mga ulat ng presensya ng Fenrir. Nagpasya siyang bumaba upang ipaliwanag ang sitwasyon sa kanila, kaya inutusan niya ang kanyang grupo na tumalikod. Ang iba pang mga miyembro ng partido ay tiwala na ang kanilang pinuno ay matamis na makipag-usap sa kanila sa pagpapasakop. Matapos makuha ang go-ahead, bumaba sila at agad na dinakip habang pinalibutan sila ng mga sundalo.
Ang partido ay sumuko, at ang kapitan ng unit ay nagsimulang magtanong kay Mac Oda upang i-verify kung ang impormasyon ay totoo. Nagulat sila na mayroon siyang isang gawa-gawa na nilalang bilang isang pamilyar, ngunit ipinahayag niya ang kanyang pag-aalala dahil sa reputasyon ni Fenrir. Pinutol ni Mac Oda ang kanyang pagsasalita at kinumpirma kay Fenrir na hindi siya magagalit kung papasukin siya ng mga ito. Bahagya siyang nasaktan na ikinumpara siya sa iba pang paypang halimaw. Sinasabi ng nilalang na kung wala silang ibig sabihin ng anumang pinsala, kung gayon wala siyang dahilan upang gumawa ng anuman. Ang ibang mga sundalo ay nagulat na siya ay nakakapagsalita ng napakahusay. Matapos masaksihan ang ebidensya para sa kanyang sarili, pinahintulutan sila ng kapitan na makapasa ngunit nakiusap na bantayan nila ang halimaw. Nainis si Fel nang subukang babalaan muli ni Mac Oda, ngunit sinupil niya ito sa pamamagitan ng pagbabanta na kukunin ang kanyang pagkain. Masaya ang kapitan sa disiplina na mayroon siya sa kanyang pamilyar. Libre ang pagpasok ng mga adventurer sa bansa kapag ipinakita nila ang kanilang guild card, ngunit kailangang magbayad si Mac Oda dahil wala siya nito. Pagkatapos ng malapit na tawag na iyon, sa wakas ay nakarating na rin sila sa bansa. Inaalerto siya ni Werner na ang salita ng kanyang pagdating kasama si Fel ay makakarating sa marquee sa lugar. Ipinagpalagay pa niya na malalaman din ng hari ang kanyang sitwasyon sa madaling panahon. Ang balitang ito ay gustong umiyak ni Mac Oda, ngunit mabilis siyang natuwa dahil wala siyang balak na magtagal doon. Sa halip, gusto niyang maglakbay upang makita ang maraming lugar at kumita gamit ang mga online na groceries. Iminumungkahi ni Werner na dapat siyang sumali sa isang adventurer o merchants guild dahil makakatulong ito sa kanya. Nagpasya siya na sasali siya sa Merchants Guild dahil nakikita niya ang kanyang sarili na nagpapatakbo ng food stand o nagbebenta ng mga bagong produkto. Ngunit isa sa mga miyembro ng partido ang nag-aalerto sa kanya na ang isang Adventurers Guild ay maaaring magbalat at bumili ng mga labi ng pamamaril ni Fenrir. Iyon ang humihila sa kanya pabalik sa pagiging isang adventurer. Ngunit ipinaalam nila sa kanya na maaari siyang sumali sa dalawa nang walang anumang issue bago sila magpatuloy sa huling bahagi ng kanilang paglalakbay. Nang makarating sila sa bayan, nagulat siya na kailangan niyang magbayad muli. Sinalubong si Mac Oda ng lingkod ni Noble Rendell. Ang partido ay nanonood habang iginigiit na ang sweldo ay may madla sa kanyang amo. Nag-aatubili si Mac Oda, ngunit sinubukan niyang itulak pa. Pinutol at binyantaan siya ni Fenrir para ipakita na gusto lang nilang makipagkilala para makuha nila ang kapangyarihan ng Fenrir. Natakot ang katulong at tumakbo paalis. Iniisip ni Mac Oda na medyo malayo ang ginawa niya. Ipinahayag ni Werner ang kanyang mga alalahanin dahil ang mga maharlika ay sensitibo tungkol sa pagpapanatiling pagpapakita, kaya ang gayong pagtanggi ay maaaring magdulot ng mga negatibong kahihinatnan. Tiniyak ni Fel sa kanyang kasama na haharapin niya ang anumang ibato sa kanya. Inihayag na ang tanging nilalang na maaaring tumugma kay Fenrir ay isang sinaunang dragon. Inaalerto ng maalamat na halimaw ang partido na nakalaban niya ang 400 taon na ang nakalilipas. Ipinaalam ni Werner sa kanyang mga miyembro na lilipat sila pagkatapos niyang pirmahan si Mac Oda sa kontrata na nagsasaad na natapos na ang misyon. Pagkatapos nito, sinabi nila ang kanilang huling poem sa isa't isa habang nagpasalamat sila sa kanya para sa pagkain. Pumunta siya sa Merchants Guild para mag-sign up muna. Pumasok siya kasama ang kanyang hayop, na medyo natakot sa mga mangangalakal. Sinalubong sila ng isang binibini na nagbigay sa kanya ng maikling paliwanag kung paano gumagana ang guild. Ang Merchants Guild ay isang cross-continental na organisasyon. Ang mga mangangalakal ay nahahati sa 5 antas kung saan ang mga taunang buwis at bayarin ay nakabatay sa mga ranggo. Batay sa uri ng pangangalakal na gustong seluhan ni Mac Oda, iminumungkahi niya na magsimula siya sa ranggo ng bakal. Di nagtagal, iniabot niya sa kanya ang kanyang guild card, at nangako siyang babalik sa susunod na araw para magbenta ng ilang paninda bago pamunuan ang duo. Pagkatapos, naghanap siya ng matutuluyan, ngunit dapat manatili si Fenrir sa malapit na kamalig dahil isa siyang halimaw. Naiintindihan niya ngunit inalertuhan niya si Mac Oda na oras na para sa pagkain. Inihahanda niya ang natirang karne at gumagamit ng iba't ibang sarsa para maranasan ni Fenrir na subukan ang iba't ibang lasa, ngunit mas gusto niya ang una. Ang sweldong tao ay nagluluto ng masarap na kanin para e-enjoy kasama ng karne. Gusto rin itong subukan ni Fenrir at ibigay ang kanyang pag-aproba.
Pagkatapos, si Mach Oda ay pumunta sa kanyang silid upang magpahinga at mag-enjoy sa isang kama dahil ang tagal na mula nang siya ay matulog sa isang kama. Dumating ang sumunod na araw, at gaya ng ipinangako, bumalik siya sa Merchants Guild kung saan ipinakita niya ang mga bagay na gusto niyang ibenta. Tinitingnan ng guild receptionist ang kanyang mga paninda at nagulat siya sa nilalaman nito, kaya mabilis siyang nagdahilan habang nagmamadali siyang pumunta sa likod ng guild hall kasama ito. Pagkaraan ng ilang sandali, bumalik siya at nakiusap na pumunta siya sa likuran. Sa kanyang pagdating, sinalubong siya ng guild master na nag-inspeksyon sa paminta at asin ni Mach Oda. Inaalerto niya siya na sa lahat ng mga taon niya bilang guild master, hindi pa siya nakakita ng ganoong mataas na kalidad na asin at paminta. Sinabi pa niya na maaari itong iharap sa royalty bilang isang mahalagang regalo. Nakiusap ang guildmaster na bilhin ito ngunit gustong malaman kung saan niya nakuha ang mga naturang dekalidad na produkto. Nag-aatubili si Mach Oda na sabihin, na naiintindihan ng master dahil ang pagkakaroon ng mga lihim ng kalakalan ay mahalaga sa pagpapanatili ng negosyo. Nag-aalok ang master ng 4 na gintong barya para sa asin at 10 para sa paminta, na ikinagulat ni Mach Oda dahil binili niya ito mula sa kanyang online na tindahan ng tig-5 tansong barya. Naaalala niya na may panahon na ang paminta ay itinuturing na sulit sa timbang nito sa ginto, ngunit nakaupo siya roon na nakonsensya tungkol sa abnormal na kita na malapit na niyang kumita. Iniisip ng master na mga ngalakal na ang kanyang pananahimik ay dahil sa mababa ang presyo, kaya nagsimula siyang magtaas ng presyo bago makapag-react si Mach Oda. Pagkatapos ng ilang matinding negosasyon, sila ay nanirahan sa 17 gintong barya para sa parehong mga produkto. Nakaupo siya doon na namanghana mula sa isang 10 copper coin investment, nakakuha siya ng napakalaking tubo. Iniharap sa kanya ang pera, at bagamat kinukuha niya ito, pakiramdam niya ay napakalaki ng tubo nito, kaya nagpasya siyang huwag gawin ito ng madalas. Umalis siya at pumunta sa Adventurers Guild. Pumasok siya, at ang reception ay hindi kasing welcome ng mga miyembro na tumitingin sa kanya habang siya ay naglalakad. Sumakay na ang mga sundalo ni Mach Oda at pumunta sa receptionist ng guild. Ibinibigay niya ang serbisyo sa customer na iyon na parang napipilitan siyang naroroon. Alam mo, ang hindi nakakagambalang saloobin. Ngunit si Mach Oda ay pasyente at dumaan sa proseso ng pagpaparehistro. Pagkatapos nito, ibibigay na lang niya sa kanya ang kanyang guild card at inaalerto siya na nagsisimula siya sa pinakamababa, na G rank. Nangangahulugan ito na maaari lamang niyang tanggapin ang G at F rank quests. Bago siya pinapunta, nakatayo siya doon na nalilito, na nagnanais ng malalim na paliwanag kung paano gumagana ang mga bagay. Nag-aatubili siyang ipaalam sa kanya na ang guild ay may 7 rank mula S hanggang G, ang mga membership ay may validity period, kaya ang G-ranked adventurers ay kailangang tumanggap ng quest kahit 1 beses sa 1 buwan. Ang guild ay walang pananagutan para sa anumang pinsala o pagkamatay habang nasa isang paghahanap. Hindi rin sila obligadong bayaran ng anumang pagkalugi sa pera. Pumunta si Mach Oda sa quest board at nakita niya ang isang G-rank quest na nangangailangan na kumuha siya ng ilang mga halamang gamot, na masaya niyang iniinom. Pagkatapos ay bumalik siya sa Fenrir, na humiling muli ng mga pusta na may sarsa ng bawang. Nag-aalala si Mach Oda dahil alam na ang bawang ay hindi mabuti para sa mga pusa at aso, kaya nagpasya siyang gamitin ang kasanayan sa pagtatasa upang suriin ang kanyang mga istatistika. Ang mga numero ay hindi kapanipaniwala dahil ang antas ng Fel ay medyo maxed out. Dinadala nito ang episode sa pagtatapos.